resolution number 21, entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate to conduct hearing, meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Quinn, is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Yun po, ang tatalakayin natin. Sa totoo lang, yung pag-adjourn ng Senadong yun. Yun na po yun ang kamatayan ng impeachment. Yun po. Wala na po yung impeachment na yan. Kasi po kung yung pong pag-adjourn nila, tapos yung pag-motion ni Senador Villanueva, yun na po yun. Nag-motion po siya na i-adjourn na ang Senado sa June 2nd afternoon ng Monday of June. Yun na po yun. Katapusan na po ng impeachment yun. Hindi po tinalakay dyan yung articles of impeachment. Ibig pong sabihin yan, wala na po yan. Patay na po ang impeachment dyan kasi yung pagpalo po ng kabel ni Senate President Escudero, yun na po yung approval ng motion to adjourn. Dahil po magre-recess na sila, ang opening po nila niyan sa June 2nd afternoon ng June ng 2025. Kaya po may bakasyon po sila ng 4 months. Kaya mahirap na po yan. Ang totoo niyan, yung impeachment na yan, nananatili po yan hanggang 4 na buwan. Sa June 2nd ng Senado, sa susunod na Senado. Pero iba na po yung magiging member ng Senado dahil po sa May 2025 election. Kaya po patay na yan kao kasi iba na po yung magiging komposisyon ng Senado at saka yung komposisyon ng Kongreso. Hindi po natin alam kung sinong uupo sa Kongreso at hindi rin natin alam kung sino yung 12 na uupo sa Senado. Kaya po, ang ano po niyan, wala na po yung impeachment na yan. Kasi kung halimbawa, malakas si Tito Soto at saka si
si Tito Soto at saka si Senador Lacson dati, hindi po natin alam. At saka hindi po natin alam kung sino uupo sa Senado. At saka tapos na po yung term ng Senado noon. Mag-iiba na naman po yung uupo sa Senado. Kaya mag-iiba na naman yung kahit po yung Senate President na si Escudero. Baka po mapalitan na rin yan. Kasi kapag pinagbotohan po yan sa susunod sa June, pag opening nila, baka po iba na yung Senate President. At saka po, ang impeachment na yan, 1 year lang po yan. Sa 2026 ng June, wala na po yan. Ibang usapan na naman po yan. At saka hindi po natin alam, baka mga kaalyado naman ng PDP laban o kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang upo. Kaya po, wala na po yan. Wala. Pero mananatili po yung impeachment na yan, mananatili po yan sa Senado, pero tatalakayin na lang po yan kung tutuloy nila o hindi. Pero sa palagay ko, sa 4 na buwan, wala na yan kasi wala na po yan, yung impeachment na yan. At saka yung pong pag-adjourn nila, yung pag-motion ni Senador Villanueva, pag minotion niya na i-adjourn na yan, tapos pinalo na yung gabel ng 3 beses, yun po ang approval. Yung pong gabel, napaka-importante po niyan. Pag wala yung gabel, pag hindi pinalo yung gabel, wala po yan. Kahit sinabi pa yan, kahit pirmahan pa nila, pag hindi pinalo yung gabel, wala po yan. Minsan sa mga hearing, kung saan-saan, minsan tinatakbo po yung gabel para hindi maipalo. Kahit po saan, kahit sa mga korte sa Pilipinas, kahit saan, basta pinag-uusapan ang mga kaso, mga usapin sa politika, yung pong gabel na yun ang nagiging simbolo o nagiging approval ng bawat batas. Kahit ordinansa po yan, kahit sa bawat munisipyo, sa ordinansa po yan. Maski sa ordinansa, mga husgado, pinapalo po yung gabel na yan, simbolo ng approval. Kapag hindi po pinalo yung gabel na yan, wala pong mangyayari dyan. Kaya nung inapprove na po yung ang sabi nga ni Senate President Escudero, kung doon sa motion ni Senador Villanueva, kung wala nang objection, sumang-ayon po sila eh. Wala na pong objection eh. Kaya sabi niya, kung there is no more objection, ang ina-approve niya yung session nila sa susunod ay sa June 2nd, afternoon, 2 o'clock, afternoon ng 2025. Kaya po, wala po, patay na po yung impeachment dyan. Kaya, wag na po silang umasa. Kaya kahit na ano pa pong sabihin nila, kahit na sino pa, kahit na mag-special session pa po ang presidente, si President Bongbong Marcos, wala na po yan. Kahit mag-session pa, ano pa siya ng special session,
wala na po yan. Wala na pong special session dyan. Kasi po, yun nga, naipalo na yung gabel, tapos na-approve na yung adjournment. Wala na po yan. Kahit yung kongreso, wala na rin po yan kasi iba na yung uupo sa kongreso. Malay natin, baka wala na rin si Tambaloslos noon. Kaya po, hanggang dito na lang sa susunod pong video. Salamat po.